Welcome sa Forma Bike Point. So meron tayong Kawasaki Z1000R and ang problem ng bike na to is related sa clutch. Apparently itong bike na to, second hand unit, nabili ni client and then pinacheck sa amin kasi after days or a few weeks na ginagamit niya. So pag nakadepress yung lever and then first gear ka, umaabante. So ano to, actually pangalawang beses nang binalik dito sa amin kasi nung una, sira lang yung lever arm, itong clutch lever arm. And then umulit-ulit yung problem, so nag-decide kaming i-investigate kung ano yung mga nangyayari. Ilagyan ng mga old components ng Z1000, yung clutch assembly. So similar yun sa Z800 na clutch components. And yun, sa kamalasan, nagkakaroon siya ng problems. So main issue nito is, kaya siya umuusad kahit naka-depress yung clutch lever kasi yung pull rod sumasama. Ito yung lumang arm niya. So ayan o. Maahit. Ito yung pull rod niya dati. So nangyayari yung pressure plate, no? O yung operating plate pagka sinara, sumasama tong pull rod, sumasabay sa ikot. Medyo mabigat din yung magagastos kung papalitan yung buong assembly ulit back to stock. So si client nag-opt na baka pwedeng may alternative o gawa ng paraan. So technically pasok naman yung mga old parts ng Z1000 dito sa Z1000R. Pero may mga konting clearance issues lang. So yun yung hindi na take into consideration nung siguro nung dati may-ari. Siguro nasunugan silang clutch o nasiraan silang clutch components. Pinagawa. Tapos akala, since magkamukha yung fitment, kinasa na yung lumang parts. Pero ang nawala dito is slipper clutch. So this time gagawa natin ng paraan, titignan natin ano pwede natin gawin. And highlight ko lang din yung ano niya kasi. Ito, ano tayo, pang testing lang namin. Pero iba yung clutch perch niya, tsaka lever. Ang original na nakakabit dito is aftermarket na clutch perch and lever. so yung mga aftermarket na ganito, hindi to designed sa spec ng mga ganitong malalaking bike. Hindi natin alam ano yung history pero we're trying to do our best para maayos natin tong bike and magamit na ni client. Hindi lang yung clutch perch and lever yung pinalitan, pati itong master. So feeling namin baka kinahoy to or something. Kasi ano, alam ko 14mm lang to. Ito pa yung mga preno ko sa Ninja 250 ko nung nagre-race ako. So hindi siya adequate para ibigay yung full potential stopping power na kailangan mo para ma-utilize mo yung calipers mo. For now, yun lang muna. Yung clutch muna yung gagawin natin. Pakita namin yung pics and videos and then later, i-check natin kung okay na. So, ito yung nagpo-cause ng pag-lock ng pull rod. So, ito yung lumang pull rod pinabit natin. Ayan o, ahit yung dulo. So, bearing taka, needle bearing taka washer nandyan. Lapat na yung pressure plate. So, pag nag-screw ka dyan, ayan, masama siya. Wala rin siyang play. Then, ito na yung bagong pull rod na pinagawa natin. May play na siya. Pag nakalapat yan. Ito yung pag nakakabit yung spring. Play na. So, ito nakaipit yan. So, ito yung mahawak yan. Pag ganun yan. Ito yung sa lever. O yung sa cable. So, nakaipit siyang ganyan. So, dapat yan. Hindi siya sumasama. Umiikot na siya ng ano. Yung dati, pag nakaipit, pag umikot na to, sama yung buong to. Kaya, naaahit. Ito. Yan. I-assemble tayo. So, bago lahat. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay mga spring washer. Ito spacer technically, spacer washer. Kasi ito tawag dito judder spring. Yan, concave yan. So, una to sa assembly ganyan. So, yung concave dapat facing sa engine side. Yun yung concave. So, ganun yun. Tapos, kakasa na natin mga freshly oiled na friction plate at steel plates. So, pag nakakasa ng steel plates, yung steel plates kasi may parang concave din yan, yung part na to, yung ngipin. Ayan o. Itong sa ngipin niya. Ayan. So, may sharp side yan. Ito. So, gusto mo yung sharp side nakaharap sa'yo. Yun yung parang concave part. Ayan. Sa engine parang. Make sure lang na flush yung operating plate o yung pressure plate na yan. Minsan kasi pag sinara, akala nyo flush na. So, tignan nyo yung clearance dito. Dapat yan. Fluid mo yun. May halong tubig. Maliit ang master na to para sa Z1000.
Yan, dumating na yung ating clutch perch assembly. So kasama ni levers. Yan, bago. Aftermarket na clutch perch. Minsan yung clearance kasi ng pinaka-cable eh hindi siya to-spec sa OEM. Like ito. Yan. Yung clearance na hiningi niya pag sa cable na sa aftermarket masyadong makapal ng konti. Yan, mas mahaba ng konti itong sa aftermarket. So yun yung nagko-cause ng problem din pagka ina-adjust mo siya ng sobrang higpit, sliding ka naman. Pag binigyan mo naman siya ng konting play, kakaroon ka naman ng running clutch issue. So ito yung sa Z1000, tinesting natin lang tong OEM na clutch perch. So ngayon nabaklasan natin siya ulit. So na-test ko siya siguro mga around 5 kilometers lang, 5 to 10 kilometers. Kasi titignan lang naman natin kung nagsa-sliding pa or nag-running clutch. So okay naman ang condition ng clutch lever na pull arm. Ito. Ito pala yung clutch arm, yung clutch pull lever arm, no. Ayan, hindi na siya umaahit. Ayan, pintura lang yan, yung silver na yan. Compared sa dati. Saan ba yung dati? Ito. Wala kasing play yung pull rod. And ito na yung sa bago. Wala na. Okay na. Okay naman na. Pa-double check na lang ako ng pull arm ulit, Nel, ha? Okay, so tapos na tayo dito sa Z1000. Na road test na natin yung bike. And so far, ano naman siya? Okay naman na. Wala nang running clutch issue. Hindi rin siya nagsasliding. So again, yung solution na ginawa natin dito, hinabo lang natin yung assembly ng clutch component ng bike, no? Kasi originally, ang recommended talaga namin, palit talaga yan ng appropriate clutch component ng model na to. Kasi old model ng Z1000 yung nakakabit sa kanya. Yung wala pang sleeper assist. Pero since medyo costly nga, yun, nakiusap si client kung may pwedeng gawa ng paraan. So yun yung ginawa natin. Nagpamachine tayo ng mga konti, mostly sa clearance ng bearing tsaka ng pull rod. And so far yun, sa road test natin okay naman, wala naman ng running clutch issue, hindi rin siya nagsasliding. Maganda na yung operation ng clutch. Gumanda pa nga yung hatak eh. Maganda rin ng pull ng clutch pack. At may play na rin yung ano niya. Ayan. May play na rin yung cable niya at yung lever niya. Yun, last final checks lang, titingnan lang papacheck lang natin kay Ronel kung may ahit pa yung lever arm. Pero I assume wala na kasi ganda naman na ng clutch operation niya. So ayun, so far, inform na natin si client. And again, maraming salamat sa nag-support sa Forma Bike Boy. Kung may questions and inquiries kayo, dito lang kami sa Mandaluyong City. DM lang kayo sa page or directly sa akin. And we will see you here. Bye. Bye-bye.